Isang araw habang siya'y nagmumukmok sa ilalim ng kalbong puno, ano problema mo sa kalbo? Dahil nainggit ako sa 10 million, gagawa tayo ng sarili natin. Basta pagtapos tumulong, bawal sumbatan. Yan ang tunay na kaibigan. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo. Meron daw tayong babasa yung bago libro ngayon. I-review natin siya. Dati mga memes tungkol dito. Sa sobrang ganda ng librong to, nagpalit na ako ng salamin. So atin agad simula. So mga di nakakalam sa lore na ito yung nangyari regarding sa isang libro. Mas malaki pa naging issue kaysa sa mga banal na libro sa iba't ibang panig ng mundo. So ito ang isang kaibigan na ginawa ni VP Sara Duterte at itong naging usapan nila, binubusisa ito ni Senator Ontiveros ay tungkol sa budget nito sa mismong tema nito. So ito ay humaba ng hindi naman dapat humaba ng ganito. Napunta sa politics na alam naman natin kasama talaga kung bakit sila lahat nandyan. Hindi naman to bago. Hindi mo naman kinakul na alam mo may mga politika sa ginagawa nila sa Malacanang o sa Senado. Hindi naman to bago. Pero hindi dapat natin ginagawa itong panakipbutas o tinataguan ang pagpapalitiking. Kasama talaga yan. So ito yung nag-back and forth sila, nagalit sila sa isa't isa o at least nagkaroon sila ng miscommunication sa isa't isa nung tila hindi naiintindihan ni VP dito ang mga tanong ni Senador Ontiveros. Pero ang focus na lang natin dito ay yung mismong isang kaibigan na libro. At nagkaroon pa ulit ng mga iba't ibang pahina kasi di ko pa nakita yung buo. Pero may nag-post itong Philippine Star ng parang kwento ito ating daanan. Mahirap gumawa ng isang children's book. So ito ay makakasama pa mismo nung kanilang school supplies, yung bag, nakasama pa nitong librong ito. Dahil yung budget na 10 million ay aabutin ng 200,000 ng mga students. So aabutin ng halos 50 pesos kada isang libro. So para sa lahat ng batang Pilipino, mga pag-asa ng bayan, siya ay sagana sa pagkain at kaibigan at ang kanyang tahanan ay laging bukas para sa masasayang salo-salo kasama sila uwak, tikling, kalapati, loro at marami pang ibang ibon. Nakakatawa dito. Yung uwak solo lang siya doon. Ngunit dumating isang bagyong walang awa na sumira sa kanyang pugad at lahat ng mayroon si Quago. Walang natira kundi ang kalungkutan at kagutuman na tila ba ang mga kaibigang minsan ay kasama sa saya ay naglaho na parang bula. Kanyang pag-iisa na bagbag ang kanyang damdamin sa kanyang sinapit. Isang araw habang siya ay nagmumukmok sa ilalim ng kalbong puno, ano problema mo sa kalbo? Isang pamilya na anino ang lumapit, si Loro na may mga pakpak na kumikinang sa patak ng ulan ay dumapo sa tabi ni Quago. Quago, kaibigan, malumanay na sabi ni Loro, bagyo ay panandalian lamang. Nandito ako upang tumulong na muling itayo ang iyong pugad. Habang inaayos natin ang iyong tahanan, bakit hindi ka muna sa akin tumuloy? Magkasama nating hihintayin ang muling pagyabong ng iyong mahal na puno ng mangga. Ang tagal ng buhay ng mangga, baka patay ng mga ibon niya bago yung tumubo ulit ng bago. Napaluha si Quago, lalo na malaki mata niyan, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pasasalamat. Lor, anya, ikaw ay tunay na kaibigan. Ang pagkakaroon ng isang kaibigan sa panahon ng unos ay higit na mahalaga kaysa sa 1,000 kaibigan sa panahon ng kasiyahan. At sa gitna ng kahirapan, 2 ibon na magkasama nagtulungan hindi lamang para muling itaguyod ang isang pugad, lawin, kundi para patunayan na sa oras na pangangailangan, ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman maglalaho. Pero naglaho ang ating pag-research kung saan ba talaga nakatira ang isang Quago. Hindi po sila nakatira sa ibabaw ng mismo mga punong yan. Pero okay lang, children's book, diba? Pero ako iniisip ko lang kahit isa tong children's book, ang simple na nga lang niya. Huwag na natin maliin. Kasi it's children's book tama niyo ba maintindihan ng bata yan? Pero bakit sa ganong standard natin sila ilalapag? At dahil napag-usapan na ito, itong 10 milyon na pera ng taong bayan, hindi ito pera ni mismong VP, pera ito ng taong bayan, kaya meron akong pakialam. Hindi ito dahil anti ako o pro sa kanya. Ito ay tungkol sa pera binabayad ng mga magulang nyo, ikaw mismo at mga kamag-anak mo. So yan, ito ang sinabi ni Sir Mark na bakit daw may coincidence, may isa pang libro na ang pangalan ay Owly, Just a Little Blue, na halos kapareho ng kanilang sinapit na merong nasirang bahay, yung isa naman uod, yung isa naman umiiyak lang yung Quago. Ano ba to? Coincidence lang ba to o sinadya lang? ChatGPT ba siya? Talaga naisip ni VP Sara. So ito may nag-send sa akin ng isa pang loro. Kung titignan naman magkaiba sila. Yung pakpak na isa may 2 daliri. Ito naman, ito ay galing kay Chobaldi na isang nag-aral ng Philippine Children's Literature bilang isang masteral niya. May mga iba't ibang aspect daw sa libro ni VP Sara na pwede natin pag-usapan. So una-una daw ay yung paratext, yung mismong cover. Na una natin mapapansin ay yung mga Canva-like illustrations, Canva yung site, na yung objects ay nakas-impose dun sa background. Pangalawa naman, tignan daw natin na bakit yung author ay mas malaki pa sa mga mismong
larawan ng librong ito. Luma na daw yun ang pamamaraan. Ngayon daw, pag gumagawa ng mga children's literature, makikita natin na pantay ang laki ng author at nung mismo mga naglarawan. Kasi sila ay bina-value o minamahal ng pantay. Marami daw kasi nag-iisip na pag mga storybooks ay puro salita lang, pero dapat pantay lang ang dami ng mismo nag-i-illustrate ng mga salitang yun at yung mga mismong salitang binabasa ng bata. So makikita daw natin to sa iba't ibang mga interaction sa mga salita sa libro niya na symmetrical o mayroong gustong o sinasabi lang yung mismo nakikita mo yung sinasabi at yung ginagawa, complementary, tinutulungan yung kanyang sinasabi doon sa mismong salita. Syleptic, sinasabi may dalawa doon na magkaibang storya o counterpointing na meron mutually depend on each other for meaning making. So, hindi ganun kalakas ang kanyang tama kumpara kung meron siyang visual at vice versa. Kung visual lang, hindi mo maintindihan kung bakit siya gano'n. Ito yung naalala ko dati nung nandun ako sa advertising na pag pinapagawa nila ako ng mga lecheng copy, papagawa lang ako ng sobrang daming copy na hindi mo ba iniisip ano muna yung ilalapagan yan, kung ano yung mismo kasama niyan na kung ano mang art. Hindi mo pwedeng basihin lang doon sa sinabi ko. So ito, maganda tong representasyon doon. So, symmetrical daw karamihan ng nakalagay sa libro ni VP Sara. Pero mapapansin natin na para makikipag-break sa'yo yung haba ng mga teksto, yung mga daming away sa'yo ng iyong jowa. At magiging isang kaibigan na lang din kayo pagkatapos yung maging mag-jowa. Ang nature doon ng libro ito ay didactic, na ibig sabihin ay sinasabi doon sa bata kung ano yung dapat o hindi mo dapat gawin kaysa sa merong moral lessons na ano yung dapat natin makuha sa istoryang ito. So, nagiging prescriptive siya. Kung itong kanyang in-encircle. Kundi para patunayan sa oras na pangangailangan, ang tunay na kaibigan hindi kailanman maglalaho. So, sinasabi natin yung kwento na nangyari na ano ba dapat mong matutunan dito. Ito daw isang rason kung bakit daw maraming batang ayaw nagbabasa. Kasi para ka lang sinesermo na ng nanay mo, ito dapat magawin, ito dapat mong gawin, dito ka dapat, ganito ba? Ang daming utos na parang Diyos, di ba? So, wala na lugar ang bata mag-isip para sa sarili. Ito pala ang ibig sabihin. Ito pala yung malalim na education or learning na makukuha ko sa librong ito. Kasi ang pwede mong gawin dyan ay ipaparanas mo sa mismo nagbabasa yung pinagdaanan ng mga ibon yun. Kaya naghahanap siya ng kaibigan na naramdaman niya ang lungkot, tapos naramdaman niya ang saya nung tinulungan siya ng mga ibong yun. Parang gano'n. Iba kasi yung nararamdaman mo mismong pakiramdam sa natutunan mo. Iba yung pag niyayap lang sa harap mo eh. Kaya ako matagal ako mag-iyap kasi gusto ko nararamdaman nyo through the editing, through sa pagsabi ko, yung mismong gusto ko sabihin. Kunyari, malungkot. Nilalagyan natin ng malungkot na music. Diba? Nakakatulong yun eh. So dito sinabi niya na kailangan natin ng mga libro na nagpapasaya sa isang bata sa pagbabasa. Hindi lang para lang siyang gamot na kailangan nilang gawin kasi nakalagay doon sa kanilang curriculum. Iba yung matatag curriculum nila. Hindi daw ito yung isa sa mga libro na ito na ginawa ni VP Sara at marami pang ibang mga libro ang sana gumawa na lang para dito. Pero naglabas din naman ng mismong Office of the Vice President na yung mga paratang sa kanila na copyrighted daw nung galing kay Aul ay hindi daw totoo. Ito ay mayroon lang resemblance pero nag-take lang sila dito ng inspirasyon at hindi nila talaga to kinopy-paste. Yun ang kanilang defense. Tingnan natin mga memes. So nakita ko dito ang sequel. Kala mo di masakit yung pinagsasabi mo sa akin, napatay gutom mo ko. Bakit di naman masakit? Ikaw inuula mo yung kalapati. Sabi nga ni Tara Joella, huliin natin yung kalapati, kuhanin natin. O siya yung pinagsabihan mo, siya may nanisi. Yan din sabi niya sa akin eh. Tapos kaibigan lang pala. Ayun. My friend, Pepito. Ito na may isa. Ito yung, hindi ko nakita tong pahina na to. So, may nung nagpicture, Banahaw is a mountain. Maybe she meant Anahaw. So, itong sinabi sa lilim ng lunti ang mga dahon ng Banahaw, dapat daw ito ay Anahaw. Kasi dahil ang Banahaw ay isang bundok. So, nakatago ang isang hiwaga, si Quago, ang marangyang ibon na may ari isang pugad na nakapatong sa sanga ng puno ng mangga. Alam ko dapat nasa loob yan ng mismong puno eh. Pero sige na, pambata naman, diba? Pero kung ako yan, mas i-correct pa natin yan. So, nakuha na din niya pagkatapos ng lahat ng ito, yung libro at ito ang kanyang pinost ni Senador Ontiveros. Natanggap na po natin ang libro. Napansin ko lang si Senador Ontiveros, doon siya sa malalaking issue ng bansa. Kung tatakbo to ng Senate President ba or Presidential? Talaga, ewan ko kung nano na lang ba ako. Hindi ko alam kung na-trauma, ano na ba ako, trauma response na ba ako na pag may ginagawang tama ating mga itinalaga sa posisyon na parang hindi ko deserve. Ewan ko, parang may mali na ako nararamdaman eh. Parang lumaki na ako sa trauma eh. Dahil nainggit ako sa 10 million, gusto ko rin naman ng 10 million, gagawa tayo ng sarili natin. So, unahin na natin, gusto ko yung isang ibon natin doon ay si Ibong Adarna. Kasi ano siya, parte siya ng ating
Gusto ko ng sobrang detailed. Ito maganda to. Tapos yung isa, si Duolingo. Kunin natin to. Meron tayong bibigay accurate na ibon at Quagong Gago. Okay, kulang tayo ng background. Kailangan natin ng puno. Puno ng mangga. Okay, meron na tayong puno ng mangga. Okay, so dito sila nag-usap. Napakaganda nga naman usapan na to. Dito siya nakatira, hindi sa ibabaw dito. Pero pag hindi tayo makapiright, gagawin natin siyang Japanese. Ayan, kailangan nakasensor siya. Pag-usapin natin. Siyempre, dapat simple lang ating mga salita. Kasi pang bata to di ba? Kuwago, kaibigan, di kita iiwan. Bars! Pag kailangan ng pera, wala nang uutangan. At ata siya man sumbat eh. At ito ang sabi ni Quago sa kanya. Ngayon ko lang to, di ko to pinlano, so pasensya na. Para ako nag-a-adlib ng flip-top dito. Bumagyo o umulan, di ako pupunta ng Germany. Sorry. May yung mga bars lalalaglag sa utak ko eh, sorry. Basta pagtapos tumulong, bawal sumbatan. Para mabasa ng mga bata kasi kaka-ML nyo, lalabo na mata nyo, tingnan mo ako. Huwag nyo yung gumaya sa akin. Tapos syempre, mga bata yan, di ba? Pag bata, ang gusto nila, merong onting memes. Alam mo naman ang memes. So ayan, kung gusto nyo ako, mga ano dyan, mga kilalang mga nagpa-post ng mga libro, ako nang bahala sa inyo. Ito na ito, dito mapapabasa ang mga bata. Gagbo kaibigan, di kita iiwan. Ako nga bahay, pero palumalin na magulang. Pag tayo nag-away, di na kita kaibigan. Pag kailangan ng pera, wala nang uutangan. Ika niya ibong atat. Ibong atat na huwag ka nagmamadali. Bumagyo o umulan, di ako pupunta ng Germany. Salamat sa tulong sa pag-ayos ng aking tahanan. Basta pagkatapos tumulong, bawal sumbatan. Kasi yan ang tunay na tinuturuan natin sa isa't isa na pag gusto tayo magbigay ng tulong, hindi dapat natin to ginagamit sa kanila. O di wag ka na lang tumulong. Diba? Ganun lang din yun. Ganun din pag gumagawa ka ng kabutihang asal. Diba? Pag ikaw gumagawa ng kabutihan, wag ka mag-expect na may babalik sa'yo. Yun ang tunay na kabutihan. Yun ang gusto mo lang tumulong. Dahil gusto mo lang tumulong. Ang tumulong for tumulong sake. So ipagpatuloy natin ang mga memes. May sali sa 10 kaso may panira. Bulat ako ha. Yan din sabi niya sa akin eh. May tayo ba may nakatayo, nasisira ang lahat? Late daw siya. Pinagtitiktok siya. Ayun na, wag mo na ako pag-tiktok. Pag na-late ako, ibagsak mo na lang ako, sir. Ayoko mag-tiktok, ibagsak mo na lang. Ayoko na. Boy. Ayoko na. Pag ito, di na ako malalate. Baka mauna pa ako sa teacher o sa prop. Pag ganito yung parusa. Pahingin naman dignidad. Ngayon ka papalate, boy. Ano, gusto mo na maging late, ha? Ayan. Ano ba? Alam mo ko kay prop niya, babagsak ko kayo lahat dahil kupal lang kayo sa akin. Sige, sunod. May nag-aabang sa again, boys, girls. Magkaiba kami ng klase ng kaibigan, eh. Bakit ba? Ayun, overthink. Bili lang kayo ng overthink. Ayun, para makagawa tayo libro. Overthink malala, nasa description. Naku, nasobrahan sa kaibigan! Bilis Bilis yung pinanganak, balik na ulit yan. Balik ka sa podes yan. Sharing is caring. Binigyan talaga. Yan ang tunay na kaibigan! Kunin mo na! Hiningi mo eh. Panindigan mo. Ang tunay na kaibigan, di nahihiya. Paano ko po pagkakasya ng 21 pesos per meal? Paano pagkakasya ng 21 pesos per meal? Huwag kang kumain. Kilala ko to. Ito yung tatlong stand-up na kada magsasalita lang sila ng isa-isa. Tapos para siyang adliban, pagalingan mag-adlib na iisang tao lang sila. Kaya siya naging ganun kahirap. Tatlo sila, so tigi-isa silang salita. Oo nga pala. Ang bilis ng panahon! So na din ma-defrost. So na ma-defrost sa mga pinagpapadala nyo. Bisa ba nagsasawa na rin siya? Maglabas ka na ng children's book, Jose Mario Richan. Antayin ko yan. Sunod. Performance ba to? At least kita mo malayo yung diba? Itlog na sa kanya. Sa barbero nakadikit na yan sa'yo eh. Hayop. Yan ang tunay na kaibigan kasama ka sa pagtanggal ng buhok. Jabi sideline.
Ito pala si Loro, lumaki na, at si Guago. Si Guago Enforcer. Marami yan. Sunod. Sa sila magkikita? Indonesia? Pauli, huwag jojowain ang kaklase. Tama, hanggang kaibigan lang ha. Huwag nyo ayahin sa kung saan. Huwag nyo nang palakihin niya. Baka madagdagan pa. At baka mapaaga ang pagbili nyo ng libro para basahin na magiging anak nyo. Ito natatapos sa ating mga memes kahilig. Tutunan ba kayo mga bata sa ating memes book, ating children's meme book? Gusto para mga ganito, huwag natin like. Pag umabot to ng 20k likes, bibili natin yung libro ni BP Sara at i-review talaga na seryoso. Ang inyong authoristic, Paulo na mamaalam. Authoristic yung author, tas istic